Pagpalang araw mga kahabi. So ang tatalakayin natin ngayon ay yung nakakalungkot na pangyayari bilang isang mag-iibon. So nangyari po ito sa atin. Natural na to at kailangan natin tanggapin ang mga ganitong sitwasyon na nangyayari talaga sa mag-iibon. Okay po? So bago tayo magpatuloy ay humingi ako ng favor kung mga bagong viewers ka sa channel na ito ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kabi, maraming po salamat. So mga kabi, ako po ay medyo nalulungkot dahil sa nangyari sa ating aviary. Tayo po ay namatayan ng alagang African lovebirds. So hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, kundi 4 po yung nawala sa atin. So nakakalungkot talaga na nangyayari sa ganito. So hindi ko alam kung ano yung kadahilanan, pero meron akong naobserbahan sa ating colony cages. Dahil nung katulad nung ginagawa ng misis ko, na sabi ko meron sa bakuran na Madre de Cacao. So yung iba kasi nabalita ko na ginagawa nilang perch itong Madre de Cacao na sanga. So nag-research din ako na hindi naman siya toxic sa aso, pero toxic siya sa pusa. So sinearch ko regarding sa birds ay wala akong nakita na toxic siya. So sabi ko sa misis ko, try na ipakain na ibigay sa mga alaga naming Indian ringneck at African lovebirds, so para meron silang kukutkutin. Dahil alam naman natin ang mga ibon ay mahilig sila mangutkot. So at naisip ko rin na para maging nesting material ng ating alagang ibon. So yun na nga, sabi ko sa misis ko na bigyan sila ng sanga ng Madre de Agua, ng Madre de Cacao. So binigyan ko rin niya ng Madre de Agua, tapos wala naman nangyari. Tapos ito, binibigyan ko rin sila ng yung bulberry. So yung bulberry pwede sa kanila. So yung sanga at puno, dahon ay binigay ko rin. So ang obserbasyon ko, itong Madre de Cacao, kung ito ba ay toxic sa ibon, kasi nangyari ito sa ating mga alagang ibon. So nung umaga wala pa raw, okay pa sabi ni Mrs. kasi siya yung ang partner ko sa pag-aalaga. So ako lang po yung nagsasabi na kung ano yung ibibigay at yung huwag ibigay. So napagpasyahan ko na pabigyan ng Madre de Cacao. So nung umaga binigyan pa ng mga sanga. So nung hapon ay ganito na po yung resulta. Medyo para akala ko na-choke lang itong ibon. So hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. So sabi ko painumin ng ng tubig, saka himasin yung lalamunan, baka na-choke lang or baka hindi lang makalunok. So yun, ganun nga ginawa ni Mrs. So hapon na yon. So kinagabihan nag-usap kami na nangihina ng araw yung mga ibon. So sabi ko, obserba na lang kinabukasan para malaman natin kung mayroong recovery. So nung kinabukasan ang nangyari ay yun, medyo nakakalungkot. Nakita na lang natin na patay itong ating mga alagang ibon. So ganun pa man, lesson learned. Sabi nga sa pag-aalaga ng mga ibon ay doon tayo natututo kung ano yung dapat gawin, kung ano pa yung i-improve sa ating pag-aalaga, sa ating aviary, sa ating ibunan. So yun ang nagiging isa kong rason kung itong bang nangyari sa Madre de Cacao na sanga, or either meron silang nakain. Tapos yung isang inahin pa, ang nakakalungkot, sa loob pa siya ng nest box.
na namatay kasama yung inakay. So siguro nung na-poison siya, napakain yung inakay ay nasama. So yun, nakakalungkot talaga. So hindi ko lang alam mga kahabi kung talagang yun ang dahilan, yung Madre de Cacao na pinakain ni Mrs. Na utos ko. So paki-comment kung tama nga naman, kung merong posibilidad na doon. Kasi ang nakakalungkot kahabi, 4 ang namatay. So isa, kinumagahan nilalanggam na. So, ganun pa man, bilang isang mag-iibon, hindi ito ang dahilan para tayo ay malungkot at hindi ito ang dahilan para tayo ay itigil ang ating pag-alaga. Sa hobbyist, siyempre may feelings tayo, malulungkot tayo. Medyo may konting nararamdaman. Unang-una, dahil napamahala tayo sa ating alaga. Pangalawa, as a hobbyist, meron naman yan darating. Katulad nitong mga inakay. Nabigyan na naman tayo ng mga panibagong inakay. So, sabi nga, kung merong mawawala, ay meron din naman darating. So, salamat tayo sa Panginoon dahil lahat naman ay nanggagaling sa Kanya. Lahat ng mga pagpapala at buhay ay sa Kanya lamang. So, salamat at pinahiram ulit tayo ng panibagong buhay ng ating mga alagang ibon. Okay po mga kahabi. So, sana meron tayong natutunan regarding sa kung ano po yung tamang ibigay sa ating mga alaga. Dapat tayo mag-research muna kung pwede nga ba itong ibigay sa ating mga alaga. So ito nga po ang nangyari mga kahabi. So tara. Ang laki nito. Ang laki. Ay. Ang laki. So mga kahabi, so ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating talakayan. So nais ko lang bigyan ng pansin muli ang ating kahabi na si Maricel Valenzuela dahil sa kanyang katanungan at humingi ng konting tulong sa atin. Baka pwede Sir Olen sa inyo na lang magpatulong kasi meron ka na CWR holder. Salamat Sir Olen. Saan ka po sa Ligaw? Baka pwede magpatulong sa inyo. Okay po, at Maricel Valenzuela. So, nalimutan ko kahabi Maricel Valenzuela kung ano po yung nais na tulong na gusto nyo. At nalimutan ko na rin po kung ano yung alaga na inyong inaalagaan as of now. So ako po ay isang CWR holder, ngunit meron lang po kaming limitasyon na pwedeng mag-issue ng DOD or DOS as a CWR holder. Hindi tulad po ng W Farm Permit na kung ano po yung na-register niya doon sa W Farm Permit ay pwede po siyang mag-issue ng DOD or DOS. So kami lang po as a CWR holder ay meron po lang 4 na mga endangered species na pwede namin i-issue. Unang-una po yung Alps 1. Yung Agapornis resicolis ba yun? Okay po. Alps 1, non-airing. Tapos yung Bargerigar o yung common name natin na parakeet. Tapos ito nga pong Indian ringneck. So ito lang Indian ringneck, ito yung ringneck parakeet. So itong yung pang-apat pala yung cockatail. Okay po. Yung cockatail po. So yun lang po ang pwedeng i-issue ng CWR holder. So ako po, ang alaga ko po ay Indian ringneck parakeet, si Tacula cremery, yun po ang naka-register sa aking CWR. Tapos ang nag-additional po ako ng African lovebirds o yung Agapornis fisheries. So 2 species po as of now yung aking inaalagaan. So kung pwedeng Indian ringneck, kung meron ka o gusto mo mag-avail ng Indian ringneck, ay pwede po ako na mag-issue ng DOD or DOS. Pero kahabi at Maricel Valenzuela, as of now po ay wala ako pang-out na Indian ringneck. Maybe next year, early next year,
baka pwede na mai-release yung aking progenies ng aking Indian ringneck. As a CWR holder po, hindi po ako pwede mag-issue ng DOS sa African lovebirds kasi ito po ay sa CITES appendices. So ang makakapag-issue lang po nito ay ang W Farm Permit holder. Okay po. So depende rin po ito sa ating region, sentro or penro, kung pwede nga po mag-issue ang CWR holder ng African lovebirds. So gusto ko nga rin po makipag-coordinate sa Senro Ginubatan regarding this sa ating mga nais na kung pwede or inaalaw tayo na mag-issue ng DOS sa ating mga kahabi ng African lovebirds. Okay po. So pag nag-reply po ang Senro Ginubatan sa ating request ay papaalam ko po sa inyo. Okay po, at Maricel Valenzuela. So saan po sa Ligaw baka pwede makatulong sa inyo? So ako po ay nasa Barangay Maunon, Ligaw, Albay po. So yun po ang location ng ating Olen Aviary at iba pa. So kung may time po, pwede ko yung pumasyal. Pero as of now po ay nagko-collect pa ako ng mga non-CITES Indian ringneck kasi nagkasimula pa lang ako. So yun lang po muna ang aking pinaparami as of now, ang Indian ringneck at saka African lovebirds. So makakatulong po ako. So at Maricel Valenzuela, tanong nyo kung ano po yung inaalagaan nyo at kung ano yung na tulong ang gusto nyong maitulong sa inyo. Kung gusto nyo ng DOS, so maghanap tayo ng mga CWR order or W Farm Permit na merong alaga din na katulad nyo po, na inaalagaan nyo po. Kasi hindi kami pwedeng mag-issue ng DOS kung hindi naka-identify sa aming CWR permit at sa aming QBR. Kung hindi po naka-identify doon yung species na inaalagaan nyo na gusto nyong ma-issuean ng DOS ay hindi po pwede. Kailangan po meron kaming inaalagaan na species na i-issue kung ano yung species na gusto nyo. Okay po, kahabi. So hope meron tayong natutunan regarding sa CWR holder. Hindi po pwedeng kahit CWR holder kami or sa ating mga kahabi, kung ang i-issue natin ay wala naman doon sa certificate na in-apply natin or in-register natin or nag-additional tayo ng stock sa ating QBR, ay hindi rin po pwede yun. Okay po? So hindi po pwede, kailangan kung ano lang yung stock nyo at saka naka-register, ay yun lang po ang pwede nyo issuehan or pwede naming issuehan ng DOD or DOS. Okay po? Maraming po salamat at Maricel Valenzuela. So mga kahabi, so gusto ko rin pong shoutout ang ating mga subscriber at mga silent viewers at sa ating mga kahabi na walang sawa na sumusuporta sa ating YouTube channel Olen Aviary at iba pa. So at Felipe Gapate, present idol, shoutout sa mga mag-iibon ng Binyan, Laguna. Salamat. Okay po. At Felipe Gapate, shoutout po sa inyo. At sa mga mag-iibon natin, mga kapwa mag-iibon sa Binyang, Laguna, shoutout po sa inyo. Mabuhay po tayo sa ating mga pinagkakaaliwan na mga hobbyist sa mga mag-iibon sa Binyan, Laguna. Shoutout po sa inyo. At yan din po kay Taiko Roger, present sir. So shoutout po sa iyo, Taiko Roger. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Ganoon din po kay Aben Reyes. Sana nandiyan ka idol pag uwi ko sa Maunon. At shoutout po sa inyo, Aben Reyes. Okay po. Hopefully message na lang po tayo para sakto sa pagpasyal nyo ay nandun din po ako sa lugar natin at magkita tayo in person at mapasyalan nyo po ang aking
Munting Olen Aviary. Okay po, maraming po salamat at Aben Reyes. Ganun din po kay Ricardo Concio, present idol. So maraming po salamat po sa ating kahabi na si Ricardo Concio. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Ganun din po sa mga kahabi natin na hindi natin nabanggit, ay sa susunod na video ay doon lang po namin kayo babanggitin. At doon po sa mga silent viewers, sa mga silent subscriber natin, ay maraming pong salamat. Baka naman po, humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So maraming pong salamat at don't forget to click the notification bell para ma-update po tayo sa mga video na ating i-upload regarding po sa buhay mag-ibon. So maraming po salamat mga kahabi. So mga kahabi, ganun man nangyari sa atin, nawalan tayo ng mahal nating mga alagang ibon, ay alam natin na malulungkot tayo, nakakapanghina, minsan nakaka-discourage na mag-alaga. Pero sa hobbyist, ay ito po ay magiging aral sa atin kung paano natin tututukan or gagabayan ang ating mga alaga. So sa mga comment na sasagot din sa atin kung ito nga ba ang Madrid de Cacao ay toxic sa ating mga ibon, so paki-suportan nyo na lang po sa comment para malaman at maibahagi natin sa ating mga kapwa mag-ibon. Okay po, magandang buhay po sa bawat isa. Okay po, maraming po salamat. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa bahay. Lalo na pag hindi tayo namamatayan. Pero normal po yun. So wag po tayong panghinaan. Tatagan natin ang ating loob at nawa magkaroon pa tayo ng magandang bunga sa ating pag-aalaga ng ibon. Okay po. Maraming po salamat. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.